more tulog pa para pag tumaba, di ba? Nasa opisina na nagtatrabaho eh. Hindi na ganong Di na ganong pagod talaga. pagod, gala-gala, sobra. Maganda din kung ano sir, no? Sina na lang. Ganon din naman yata ang pan eh. Isang taon ako dito, magto 2 years na ako. Ito lang si Kuya Dong ang nagugupit talaga sa akin. Pero minsan pag wala siya, gaya nung nagbakasyon ka ba noon? Opo. Yung 1 month kang wala, no? Opo. Napilitan na ako talagang magpagupit sa iba. Yan, lagi lang yan si Kuya Dong ang nagugupit sa akin. At di ko na tinuturo sa kanya kung ano gupit ko. Nung una pa lang, sabi ko, Kuya Dong, yan gusto ko. Eh di pagpunta ko ulit dito, alam niya na yon. Kabisado na niya agad yung gupit ko. Bilis din ang panahon sir, ano? Magdalawang taon ka na pala rito? Kaya nga, parang kailan lang, dyan ako una eh, dun sa may, itong street na to, yung kabilang street na yan, dyan ako unang tumira eh. DC sir, di ba? DC. Wala ka palang duty ngayon. Lunes pa. Magaling maggupit to. Pero sabi nila pag magaling ka ron na barbero, yung buhok mo hindi mo kayang Tingnan mo, haba na ng buhok ni Kuya Dong. Sino magugupit sa'yo? Ako lang din sir. Trim-trim lang. Ay, ganun. Tinitrim mo lang din. Di ba dati haba ng buhok mo? Yan talaga yung hilig ko sir. Magpahaba lang talaga ng buhok. Ganon? Ano nga eh, pag nagpahaba ako ng buhok, magupitan yan 4 to 5 years. Bago uli magupitan? Oo. Tagal nun ah. Tagal nga. Lalo na ng pandemic sir. Kaya nakapagpahaba talaga ako ng buhok. Itong nakaraan lang itong pinutulan eh. Ay, ganon? Kasi naglalagas yung buhok ko. Yung pala ano na, dala na rin ng kakaedad. Dahil naglalagas yung kulay itim, naalis, napalitan naman ng kulay puti. Ay, ganon? Ito na yun ngayon, ang kulay Yan. puti yung buhok. Wala. We need to accept the reality na doon tayo pupunta. Talaga sir, totoo man yan. Yeah. Pag hindi mo matanggap yan, wala. Hindi ka tao. Hindi ka tao. Kailangan tanggapin mo yun. Tanggapin natin yan. Yung mga sinilang, tatanda, lilipas. Lilipas. Ganun lang yan. Kaya yung kinanta ng mga taga-Haji, di ba? Yung tatanda, nakakaiyak eh. Hindi ko nga tinatapos na... Totoo naman yan sir ako. Sa totoo lang. Para sa akin alam mo yung hindi naman na ano ng tao yan eh. Kumbaga, yung mga tulad sa atin na nagsusuporta, ginagamit naman tayo ng Panginoon para may pakita natin sa sambayan ng Pilipino na talagang totoo yung suporta na may pakita natin. Yan iba-ibang bansa, buong mundo na nga eh. Dapat sana. Yung masakit pa, nag-declare pa sila ng no remittance day. Aba, isang araw lang pong hindi nagpadala yung Pilipino, mga OFW, ang laking kawalan po sa gobyerno yon. Totoo yan, sir. At saka, may napapanood kasi ako mga attorney, mga nasa side ng mga politician. Is karapatan naman ng OFW na mag-desisyon para doon. At sarili nila pera yun eh. 1 week lang naman sir, na pakiusap. 1 week lang naman.
At saka sarili nilang pera yun, wala kang magagawa doon. Totoo yan. Wala ka nang pakialam doon kung sabihin na, kung gawin niya, hindi magutom pamilya niyo. Wala ka na doon. Alam naman nila yan, ginagawa nila yan. Tapos nga, nagbitaw yung Malacanang, sabi, kakasuhan daw yung mga nagpapanimuno nun. Obe, wala kang karapatan Wala kang magsabi, karapatan magkano ano doon. Oo. Karapatan nila yun. Unang-una, sahod nila yun. Tama. At saka yung binabayad nilang buwis, sir, yan yung sinasahod sa mga empleyado sa gobyerno. Dapat bigyan nila ng respeto yun. Ako, hindi naman ako kontra sa itong presidente natin ngayon eh. Ang sa akin lang, magiging maayos, patas, dapat nagkakaisa, hindi yung ganyan. At isa pang komento ko dyan, gumagana yung judiciary system natin dito sa Tama. Pilipinas. Dapat kahit sinong Pilipino, hindi mo pwedeng isuko sa ICC, Tama hindi yun, mo sir. pwedeng isuko sa Sa hukuman ng mga banyaga. Yes. Tama yun. Tama yun. Kasi doon ako medyo hindi yata tama. kung dyan pa lang, sa pamumuno mo, ibig sabihin, hindi mo kayang patakbuhin ang ng gobyerno, pamumuno ng gobyerno. Bakit isusuko mo yan? Meron tayong saligang batas, meron tayong korte. Meron Mula tayo. sa mababang hukom hanggang sa mataas na hukom, meron tayong Korte Suprema, may Court of Appeals. It means gumagana. Ang dapat na pinapakailaman ng ICC, yung nagmamarsyalo na wala ng yan gobyerno. dapat, wala nang Oo. hindi na gumagana ang saligang batas, wala nang gumagana. Yes, yun ang dapat na pinapakailaman Wala nang nila. gumagana ang mga korte. Hmm. Pero ganun pa man sir, ako, nung una nalulungkot ako. Pangalawa, natutuwa ako. Una, sabihin ko sa'yo, nalulungkot ako. Kasi hindi handa ang tao eh. Tapos, sa tingin ko, parang hindi pa legal yung pagkuha sa kanya. Yes. Kaya tamo pumalag na si Madam ang Aimee, huli, di ba? Bakit ako nalulungkot? Binitbit nila yung matanda doon, sa edad na yon may sakit pa. Eh paano kung ano mangyari yan? Kaya nga. Ano ang dulot nun? Hindi magkakagulo tayo kapwa Pilipino. Maraming madadamay dyan. Ito, natutuwa ako, masaya ako. Kasi ano doon na si Presidente, okay na siya. Ngayon, yung lagi nilang pinapanawagan, ICC. Ngayon, napatunayan ngayon ng dating Presidente na harapin yung sinasabi niya. Aakuin ko yan, harapin ko yan. Haharapin ko yan. Ayan, ginawa niya. Para kanino? Para ba sa kanya? Para ba sa anak? Hindi. Para sa ating mamamayang Pilipino. Para sa bansa natin. Tama. O ngayon, yung mga nag-akusa sa kanya, yung mga nagkaso sa kanya, patunayan nyo yun ngayon. Pag hindi nyo mapatunayan yan, ay talagang lalabas kayo na ginagamit nyo lang yung kapangyarihan nyo para pabagsakin, sirain ang isang tao na totoo naman talagang merong malaking ginawa para sa bansa natin, para sa mamamayang Pilipino. Ako hindi ko na iniisip sarili ko eh. Ang iniisip ko lang, paano mga anak ko, paano mga Yes. apo ko, sa susunod na mga henerasyon, may madadatnan pa ba silang ganyan? Yeah. Na klaseng pamumuno? Parehas eh. Masyado silang sabi ko, hindi pa tapos. Nagsisimula pa. Kumbaga, nag-umpisa pa lang tayo. Nagsisimula pa lang. Marami pang pwedeng mangyari dyan. Yeah. Basta, ako naiindigan ako sa sarili ko. Wala nang makapagpabago sa kaisipan ko. Yung suporta ko noon, hindi ko nabibitawan yan. Mas lalo ko pang himigpitan yan. Kasi nakikita ko na. Kaya na yung pinangako. Unity. Nagkakaisa. Unang-una. Hindi naman sa panunumpat. Yung tao na tumulong sa kanya para sana maaayos yung dangal ng nasirang pangalan ng pamilya niya. Tulad ng tatay niya na talagang kinasuklaman ng karamihan. Sino tumulong? Sino nagpalibing? Di ba? Diyan pa lang sana. Irespeto mo na. Eh, kung may ano ka dyan, dapat sana dito mo lang litisin. At saka, lahat naman. Kaya sabi, open naman si Presidente. Senate hearing, Congress. Ano sabi niya? Pag meron kayong ebidensya, punta kayo sa korte, kasuhan nyo na ako. Yes. Diba? Yan naman yung totoo. Yan naman yung sinasabi niya. Ako, naniniwala ako dun eh.
Ito ngayon, ang hirap magsalita kasi pag nagsalita ka laban sa kanila, masama ka na kagad. Kaya nga. Di ba, sir? Wala naman tayong laban ng mga yan eh. Kung gustuhin nila eh. Kasi sila yung nasa taas eh. Sila nakaupo eh. Pero sa totoo lang, isa din ako sa nagluklok sa kanya dyan sa kapangyarihan. Hindi niya makakamit yan kung hindi din dahil sa atin. Yes. Di ba? Tayo bumuto eh. Tayong taong bayan. Kaya, ayos naman sila. ayusin nila. Kasi baka mamaya, darating ang panahon, taong bayan din yung maghusga yan. Yun ang, yun ang hanggat maaga, pwede pang may pagkakataon pang ayusin, Dapat sana. huwag hahayaan na yung nasa kaisipan natin ngayon, baka mamaya, magpunta sa hindi maganda, kakagulo, imbis na nagkakaisa. Dahil ayaw na ng tao ng ganyang klaseng pamumuno. Kahit anong gawin mo pang kasinungalingan, kahit anong gawin mo takip dyan, alam na ng tao yan. Kahit ordinaryong tao, kahit nasa liblib pa ng kabundukan nakatira, alam na nila yan. Hindi mo na maluluko yan. Gamit ka ng media para saan? Para maghugas ka, linisin mo sarili mo. Wala na yan, hindi na uso yan. Gawin mo, wag yung nasa bunganga. Tulad ng ginawa ng dating presidente. Pag sinabi niya, sinabi talaga niya, pinanindigan talaga siya. Kaya nga ako, nalulungkot ako nung time na ganun ang ginagawa sa kanya. Yeah. Sabi ko nga kung dito nga lang, mga ordinaryong tao kahit na alam nilang may malaking kasalanan, talagang ayusin ito, dalhin ka sa presinto. Ito yung kaso mo. Yan, harapin mo yan. Habang lilitisin pa lang, imbestiga. Dyan ka muna. Ginawa sa kanya, ano mo yun? Bakit mo ipadala doon sa abroad? Wala namang anong alam ng mga kuwan dyan, banyaga dyan sa pagkatao niya, sa mga kaso niya. Pagsasalita nga, hindi nga natin maintindihan kung sinasabi yung banyaga na yun. Dapat dito lang sa Pilipinas yun. Kaya nga. Di ba? Buti na lang, may mga tao pa na nagtatranslate kung ano sinasabi. Ito ganyan, kaya kahit paano, kahit lang, grade 1 mo lang yung natapos ko, kahit paano, naintindihan ko rin yun. Tama. Di ba, sir? Yeah. Oo. Ako, wala man ako natapos, grade 1 mo lang ako, pero yung respeto ba sa kapwa, sana. Yeah. Meron sanang mataas ang pinag-aralan, pero wala, kinakain ng sistema. Hindi nagamit ng maayos yung pinag-aralan. Pangit. Sa akin lang naman sana, ang hiling ko lang, papayapang bansa, saganang panghamumuhay, parehas, walang sasaktan, wala. Paglaban nyo, yung mali, wala.